Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Kipi Chu. Medyo nakakabahala ito. Kailangan natin magdasal kasi may posibilidad na yung kaso na naisampa laban kay Secretary Boying Rimulya sa Ombudsman baka biglang madismiss. At kung na-dismiss na ito, nako, tuloy-tuloy na yan. Maisama siya sa shortlist ng Judicial and Bar Council at pipiliin na siyang ombudsman ng Pangulong Marcos Jr. Ito, Kipi Chu. Today until September 2, please pray for Attorney Dante Vargas. Bakit September 2? Kasi yun ang interview ni Secretary Boying Rimulya sa GBC. So ngayon is August 30, 31, 1 and 2. 4 days. Dasal daw tayo. Bakit? Attorney Dante Vargas recently appointed as acting ombudsman to replace Judge Castillo has a very tough decision to make this coming week. The decision to clear Boying Rimulya so he can be shortlisted as ombudsman rests on him because the deadline is September 15. If Attorney Dante Vargas clears Rimulya on September 2, not only does this mean that he would insult PRRD who appointed him as Deputy Ombudsman for the Visayas by clearing one of the main actors in the president's kidnapping. It would also mean he would have to set aside his own principles as a man of law. Because wala pang conclusion sa investigation, i-clear na. Cito Beltran, yung columnist ng Philippine Star ata ito, also wrote in his column that Rimulya and Vargas' wife are friends or classmates, which may mean that there may be conflict of interest. Alam naman nating lahat that if Rimulya is shortlisted, BBM will most likely appoint him. That's why believe ako kay Judge Castillo na recently pinalitan because she never cleared Rimulya even with what I imagine intense political pressure. Lahat tayo alam natin that the next ombudsman will play a very, very major role in how this admin will move against Sara Duterte to clear the path for the administration candidate in 2028. If we don't raise our voices now, it will be another turbulent 2 years because their impeachment didn't prosper. The next ombudsman will very likely be tasked to file case upon case, not just against Sara Duterte, but Pulong and Basti and their allies. We need a fair, impartial, and honest ombudsman, or else we are totally, medyo masama yung sinabi niya. May Diyos, sana maalala nating lahat, may karmic justice. Sana din natin isantabihan. So let's pray. Prayers can part sins. Dear Attorney Dante Vargas, please do the right thing by God and by the Filipino people. Yun po ang ano. So, yes, that's the best thing that we can do is to pray for wisdom, guidance. Pasalamat tayo doon sa pinalitan na si Judge Castillo.
may effort siguro, pressure na i-clear si Boying Rimulya. Kaya lang, hindi siya bumigay. O, kaya pinalitan. So, ipinalit ito, Atty. Vargas. So, hindi natin alam anong mangyari. Agree ako dito sinasabi ni Kipichu. The next ombudsman will play a major role sa pagpatalsik kay BP Sara and the Dutertes. Yan din ang sinasabi ni Mr. Rigoberto Tiglao. Although ang manok ni Mr. Rigoberto Tiglao, yun si Atty. Annalisa Lugan, ang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Yun daw ang mapipili na ombudsman. So, tingnan natin. So, either Atty. Annalisa Lugan or Boying Rimulya ang mapiling ombudsman, delikado pa rin ang taong bayan dahil puro sila galing sa executive department na attach, may perceived loyalty sa Marcos administration. So, prayers. Anyway, walang imposible sa Diyos. All things work together for good. Ano? So, tignan nyo itong ginagawa nila sa mga Dutertes. Impeachment, kidnapping, kay Tatay Digong. O, lalong tumitibay si BP Sara, lalong lumalakas ang kanyang survey ratings. As of now, wala pa rin makakatalo sa kanya. Maliban na lang dito sa ombudsman kung mag-prosper ang plano nila na maiupo nilang gusto nilang ombudsman at sampahan ng patong-patong na kaso sa ombudsman. Yun, panibagong challenge. But, to me, as far as impeachment is concerned, wala na silang pag-asa. Kasi kahit magsampa sila ng another impeachment case by February 6 next year, hindi pa rin mag-prosper sa Senado dahil maraming mga senador na mag-a-acquit kay BP Sara. Kaya ang plan B na nila is ombudsman. So, umaasa tayo ng fairness, sound judgment ng acting ombudsman na gawin niya kung ano ang tama. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Kaya ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Sa ere ilang manang ilma, so mag-abuno sila sa ilang kape na nahatag sa ilaha. So duha ka bangag tagtunga sa kutsara. So kining ilang abono complete og urea. So bangilid man naa sa ibabaw ang bangag. So mo na ni ang itsura sa sa pakabulan nga ilang kapitambok og maayo ang tubo. O karon gawas sa kaping ilang tinanom mo pagyud ni ang ilang tanom nga lakatan. So hapit na gyud mamunga. O karon human sa pag-abono nag-spray na pod sa kape. Basta. Maruwi na isip ako na manggudian lang. Salamat sa Ginoo unang-una. Salamat po sa nagtanaw sa YouTube nga padayon nga po ng pagtabang sa paghatag sa chemicals o sa complete para makahawas sa mo pong tinanom nga makatabang gyapon sa makahawas mi kalisod mo sa pagsuporta sa naghatag sa kape. Mura na daghang salamat. Salamat kayo. So kining ilang tanom ilang manang ilma 350 ni ka kape. So
daghan gyud ang ilang tanom. So magdugang pa ni sila sa pagpananom. So kining among tanom nga kape 12,105. So daghan gyud ang among tanom nga kape. 25 ka pamilya na sad ang nakatanom sa kape.